Nakita ko ngayon ang isang bagay na hindi ko sana dapat nakita. Ang sariling anak ko, si Marcus, ang lalaking pinalaki ko ng buong pagmamahal, ay naguhukay sa mga dokumento ko na parang magnanakaw sa sarili kong bahay. At ang pinakamasama, hindi niya alam na nakita ko siya. Hindi niya alam na maayos na muling gumagana ang security camera na ipinadala kong ipaayos. Nagsimula ito 3 araw na ang nakalipas nang tawagan ko ang technician para ayusin ang surveillance system. Nasira ito ng ilang linggo at pakiramdam ko ay mahina ako. Isang at 28 anyos na babae na nag-iisa ng manirahan matapos pilitin ni Marcus at ng kanyang asawa na si Angelica na lumipat sila sa akin para mas maalagaan ako. Ang pait na kabalintunaan. Nakalimutan kong sabihin sa kanila na kumuha ako ng tao para sa pagkukumpuni. Sanay akong kontrolado nila ang bawat aspeto ng buhay ko kaya nakalimutan ko lang. Pero salamat sa Diyos at nangyari iyon dahil kung hindi, huli na sana ang pagdiskubre ko sa katotohanan. Ngayong umaga, matapos di umano'y umalis si Marcus para sa isang job interview at si Angelica naman ay nagpunta sa grocery, nagpa siya akong suriin kung gumagana ang mga kamera sa telepono ko. Pinayagan akong makita ang buong bahay ng real-time ng app na ini-install ng technician. Sa una, naisip kong subukan ito mamaya pero may tumutulak sa akin na gawin ito kaagad. Tinapik ko ang screen at nandoon sila, malinaw na mga imahe ng sala ko. Tila tumigil ang puso ko. Hindi naman pala umalis sina Marcus at Angelica. Nandoon sila sa sala ko, nakakalat sa coffee table ang lahat ng dokumento ko na parang personal nilang opisina. Hawak ni Marcus ang folder ko ng mahahalagang papeles, yung palagi kong nakakandado sa desk sa silid tulugan ko. Hawak naman ni Angelica ang mga papel. Sinusuri niya ang mga ito isa-isa sa liwanag ng bintana. Gumalaw sila ng may pamilyaridad na para bang dati na nilang ginagawa ito. Nasaan ang orihinal na titulo? Narinig ko ang boses ni Angelica sa audio ng camera. Malamig at kalkulado ang tono niya. Sinabi sa amin ni Albert na kailangan niya talaga ang orihinal na dokumento para maging kapanipaniwala ang panlilinlang. Albert. Ang pangalang iyon ay nagdulot ng kilabot sa akin. Isa siyang abogado na nakilala ni Marcos sa isang bar, isang kahina-hinalang lalaki na palagi kong naramdaman na may masamang balak. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit. Dito ito dapat nandito, sagot ni Marcos, mabigat ang boses sa pagka-frustrate. Napakamaingat ni nanay sa mga ganitong bagay. Inaayos niya ng maayos ang lahat. Lumabas ang salitang iyon sa kanyang mga labi na para bang sumpa. Ang parehong kaayusan at pag-iingat na palagi niyang pinupuri sa akin ay ginagamit na niya ngayon laban sa akin. Lumapit si Angelica sa bintana, hawak ang isang dokumento at itinapat sa liwanag. Tingnan mo ito, Marcos. Nakasulat dito na ang halaga ng bahay ay higit sa $500,000 ayon sa huling appraisal. Tama si Albert, sulit ang lahat ng pagsisikap na ito. Ang bahay na binili ko sa pawis ng 31 taon ng pagiging nurse. Ang bahay kung saan ko pinalaki si Marcos nang iwan kami ng kanyang tunay na ama nang siya'y 5 taong gulang pa lamang. Ang bahay na balak kong iwan sa kanya bilang mana, hindi bilang premyong ninakaw habang buhay pa ako. Kapag nakapangalan na sa atin ang titulo, nagpatuloy si Angelica, pwede nating itong ibenta at lumipat sa mas maliit. Sapat na ang isang kwartong apartment para sa kanyang mga huling taon. Ang kanyang mga huling taon, pinag-uusapan nila ako na para bang patay na ako, na para bang isang hadlang lang ako na dapat alisin sa kanilang landas patungo sa kasaganaan. Lumakad si Marcos papunta sa aking silid tulugan. Pinanood ko siya sa isa pang kamera habang binubuksan niya ang isa-isang drawer, naghahanap ng desperado. Dapat may safe deposit box siya o iba pa. Palagi siyang masyadong paranoid tungkol sa mahahalagang dokumento. Paranoid, isa pang salitang dati nangangahulugang proteksyon, ngayon ay naging isang kapintasan. Bumalik siya sa sala, na walang dala at namumula ang mukha sa pagka-frustrate. Naghihintay si Angelica, nakabalingkis ang mga braso, halatang naiinis sa pagkaantala. Binigyan tayo ni Albert ng hanggang Biyernes para makuha ang orihinal na titulo, sabi niya sa kanya. Kung wala iyon, hindi niya magagawa ang trabaho. At kung walang trabaho, patuloy tayong mabubuhay sa pulot-pukyutan na binibigay sa atin ng nanay mo.
Mga mumo? Tinawag niyang mumo ang $700 kada buwan na ibinibigay ko sa kanila para sa kanilang personal na gastusin. Pera na kinuha ko mula sa aking payak na pensyon para mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Pera na tila hindi sapat para sa kanilang ambisyon. Mas pipilitin natin siya, sabi ni Marcos, na bumagsak sa aking paboritong armchair. Sasabihin natin sa kanya na mga papeles ng kanilang medical insurance, isang bagay na apurahan na kailangan niyang pirmahan. Sobrang nalilito siya nitong mga nakaraang araw, hindi niya nga binabasa ang pinipirmahan niya. Nalilito. Totoo na minsan mas matagal akong mag-alala ng mga pangalan o petsa, isang bagay na normal lang sa edad ko. Pero pinagyayaman nila ang kwentong iyon, pinapagdudahan nila ang sarili kong kalinawan ng isip tuwing tinatanong ko ang kanilang mga desisyon. Paano kung maghinala siya? Tanong ni Angelica. Nag-angat balikat si Marcos nang walang pakialam na sumakit sa puso ko. Anong gagawin niya? Tatawagan ba niya ng pulis ang sariling anak? Bukod pa rito, kapag pinirmahan na natin ang mga papeles kasama si Albert, huli na para bawiin ang proseso. Ngumiti si Angelica sa unang pagkakataon sa buong pag-uusap. Isang malupit at kontentong ngiti iyon. Perpekto. Pagkatapos, bukas dadalhin natin sa kanya ang peking dokumento ni Albert at sasabihin natin na para iyon sa pag-update ng kanyang testamento. Pipirma siya ng hindi nagtatanong. Tumayo sila para itago ang aking mga dokumento, pero hindi kung paano nila ito nahanap. Pinagsama-sama nila ang mga ito ng pabaya, hindi ayon sa pagkakasunod-sunod na palagi kong pinananatili. Para bang hindi nila sinisikap na itago na nananaliksik sila. Bago umalis sa silid, tumigil si Marcos at tumingin ng diretso sa kinaroroonan ng kamera. Sa isang sandali, akala ko nalaman niyang pinapanood ko sila. Pero nakatayo lang siya roon na malalim ang iniisip. Sana hindi na natin kailangang gawin ito, bulong niya, para sa sarili kaysa kay Angelica. Natataranta ka na ba? Tanong niya, ang tono ay halo ng gulat at inis. Hindi, huminga ng malalim si Marcos. Nanay ko siya, Angelica. Ang babaeng nag-alaga sa akin ng mag-isa na nagtrabaho ng doble para mabigyan ako ng lahat ng kailangan ko. Sa isang sandali, isang napakaliit na kislap ng pag-asa ang sumiklab sa dibdib ko. Marahil may natira pa sa batang dati akong niyayakap kapag siya ay may bangungot. Marahil ay may kaligtasan pa para sa amin. Ngunit lumapit si Angelica sa kanya at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Marcos, mahal, isipin mo ang hinaharap natin. Isipin mo ang mga anak na gusto nating magkaroon. Aasa tayo ba sa isang matandang babae na araw-araw ay lalo pang nagiging malilimutin? Ang bahay na ito ang pagkakataon nating maging malaya na makapagtayo ng sarili nating bagay. At ganoon lang, sa mga nakalalasong salitang iyon, nawala ang huling bakas ng mabuting anak ko. Pinanood kong tumigas muli ang ekspresyon niya nang muling mamayani ang kasakiman sa kanyang muka. Tama ka, sa wakas ay sabi niya, panahon na para isipin ang para sa atin. Umalis sila ng silid at nanatili ako roon, nakaupo sa kusina, tinitigan ang screen ng telepono ko na para bang isang pelikulang nakakatakot. Pero hindi ito katang-isip. Ito ang totoong buhay ko na gumuho sa harap ng aking mga mata. Sa loob ng 30 o tumingkong taon, ako ang bumuo sa lalaking iyon. Pinakain ko siya, sinuotan ko siya, pinag-aral ko siya, pinagaan ko ang loob niya sa kanyang mga kabiguan, at ipinagdiriwang ko ang kanyang mga tagumpay. Nagtrabaho ako hanggang sa ako'y manghina para mabayaran ang kanyang kolehiyo. Isinuko ko ang muling pagbuo ng sarili kong buhay pag-ibig para mag-focus sa kanya. At ngayon, ang aking pinakadakilang likha ay naging pinakamalaking pagtataksil sa akin. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni na Marcos at Angelica. Isang bagay na magbabago sa kanila mula mga ngaso tungo sa biktima nang hindi nila namamalayan. Nakatala ko ang lahat ng kanilang mga pag-uusap. Nasa akin ang ebidensya ng kanilang kriminal na sabwatan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nasa akin ang kapangyarihang magpasya ng sarili kong kapalaran. Nagsimula pa lamang ang digmaan at hindi nila alam na talo na sila.
Sa sumunod na 3 araw, namuhay ako ng dobleng buhay na hindi ko inakala na posible. Sa isang banda, ako pa rin ang dati kong sarili. Ang mapagmahal na ina na naghahanda ng almusal, nagtatanong tungkol sa kanilang mga plano, at ngumingiti kapag hinalikan ako ni Marcos sa noo bago siya umalis. Sa kabilang banda, isa akong undercover detective sa sarili kong bahay. Idinidokumento ang bawat galaw, bawat pag-uusap, bawat piraso ng ebidensya ng pinakamalaking pagtataksil sa buhay ko. Naging lihim kong kakampi ang teknolohiya. Ang app na ini-install ng technician sa telepono ko ang nagbigay sa akin ng access sa mga camera 24 na oras kada araw. Nakikita ko ang sala, ang kusina, ang pangunahing pasilyo, pati na ang bahagi ng silid na ginawa ni na Marcus at Angelica bilang kanilang pribadong santuwaryo. Noong Martes ng umaga, nakita ko silang pinaplano ang kanilang susunod na hakbang. Nakaupo si Angelica sa sopa ko, nakabukas ang laptop niya at may ilang papel na nakakalat sa paligid niya. Naglalakad-lakad si Marcos, kitang-kita ang kaba. Sabi ni Albert, handa na raw ang mga dokumento. Imporma ni Angelica sa kanya habang nagbabasa ng nasa screen. Pero kailangan nating dalhin ang orihinal na titulo para makumpleto ang huling paghahambing ng pirma. Paano kung mapansin ni Mama na nawawala ito? Tanong ni Marcos. Habang kinakagat ang kuko, isang nakagawi ang ginawa niya mula pagkabata na palagi kong sinusubukang itama. Tumingin si Angelica ng may malamig na ngiti na unti-unti ko nang nakikilala. Marcos, 68 na taong gulang ang nanay mo, hindi na niya tiningnan ang mga dokumentong iyon ng ilang buwan. Bukod pa rito, maaari lang nating itong hiramin ng ilang oras at isauli bago pa man niya mapansin. Hiramin na lang natin. Pinag-uusapan nila ang pagnanakaw ng titulo ng bahay ko na parang libro lang sa aklatan. Pero paano kung? Tumigil si Marcos sa kalagitnaan ng kanyang sinasabi at tumingin sa kusina kung saan kunwari ay naghahanda ako ng tanghalian. Paano kung ano? Pangigigil si Angelica, paano kung magduda siya? Napansin kong mas mapagmatsyag siya nitong mga nakaraang araw na para bang binabantayan niya tayo. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Sobrang halata na ba ako? Nadiskubre na ba nila ako? Tumawa ng may paghamak si Angelica. Marcus, please. Ang nanay mo halos buong araw nanonood ng soap opera at nakikipag-usap sa sarili niya. Kung ganoon siya kaatento, napansin na sana niya na nagsisinungaling ka na tungkol sa paghahanap mo ng trabaho ng 2 linggo. 2 linggo. Kaya, hindi nga siya naghahanap ng trabaho gaya ng sinabi niya sa akin. Bahagi lang iyon ng kanilang pagpapanggap para panatilihing kalmado ako habang isinasagawa nila ang kanilang plano. Tama ka, umamin si Marcos. Kahit na hindi pa rin tiyak ang boses niya. Hindi ko lang alam. Pakiramdam ko palagi niya akong hinuhusgahan. Kasalanan mo yan, matamlay na tugon ni Angelica. Tinitingnan mo pa rin ang babaeng iyon bilang banal mong ina sa halip na makita siya kung ano siya talaga. Isang hadlang sa ating hinaharap. Isang hadlang. Umugong sa isip ko ang salitang iyon na parang kampana sa libing. Para sa babaeng pinili ng anak ko bilang kapareha sa buhay, hindi ako isang tao. Ako ay simpleng hadlang na dapat alisin sa kanilang daraanan. Bukod pa rito, patuloy ni Angelica, habang isinasara niya ng malakas ang laptop, kapag nakuha na namin ang bahay, maaari na kaming maghanap ng dissenting retirement home para sa kanya. Isang abot kaya pero komportable. Sa 500,000 mula sa pagbebenta, maaari naming i-invest sa sarili naming negosyo at magkakaroon pa rin kami ng sapat na natitira para maalagaan siya ng maayos. Retirement home. Tumama sa akin ang pariralang iyon na parang martilyo sa dibdib. Nais nilang ibenta ang bahay ko at ikulong ako sa isang institusyon gamit ang pera mula sa sarili kong ari-arian. Napaka-perpekto ng kalupitan ng kanilang plano, halos mukhang propesyonal. Umupo si Marcos sa tabi niya at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, tila nakapag-relax siya. Sa tingin mo ba talaga gagana yan? Nagawa na yan ni Albert dati, sagot ni Angelica. Hinahaplos ang buhok niya na para siyang maliit na bata. Sabi niya, may kakilala siya sa pampublikong rehistro na makakapagpabilis sa paglilipat ng pag-aari. Mapupunta sa pangalan natin ang bahay sa loob ng 2 linggo. Maximum, 2 linggo. Inayos nila ang lahat na parang militar ang pagkapresiso. At ang pera?
Tanong ni Marcos. Naniningil si Albert ng $25,000 para sa buong proseso. Mahal ito pero isipin mo, pinag-uusapan natin ang malinis na kita na mahigit 100,000. Sulit itong puhunan, $25,000. Ang halagang ipinambili nila sa tiwala ko, sa bahay ko, sa dangal ko bilang isang ina. Sa buong araw na yon, kumilos ako ng parang hindi ako tao sa pagiging normal. Lumuto ako ng paborito nilang pagkain. Tinanong ko sila tungkol sa kanilang mga plano. Nag-alok pa nga ako ng dagdag na pera para manood sila ng sine. Bawat ngiti na pinilit kong ilabas ay sumasakit sa akin. Pero kailangan kong magkaroon ng oras para iproseso ang mga nadiskubre ko at planuhin ang susunod kong hakbang. Nang gabing iyon, nang sa wakas ay matulog na sila, naupo ako sa kusina na may kasamang tasa ng tsaa at telepono. Inaral ko muli ang lahat ng mga recording mula sa araw, tinatala sa isip ang bawat mahahalagang detalye. Mayroon akong buong mga pag-uusap kung saan inamin nila ang kanilang kriminal na plano. Mayroon akong mga petsa, pangalan at tiyak na halaga. Sapat na ang ebidensya para sirain ang buhay nila kung gusto ko. Ngunit may humadlang sa akin na agad tumawag sa pulis. Marahil iyon ang huling sulyap ng pag-asa na magsisipon si Marcos. Marahil iyon ang pangangailangan kong lubos na maunawaan kung gaano kalayo ang handa nilang marating. O baka naman, sa kaibuturan ng puso ko, kailangan ko ng direktang harapang pag-uusap bago gumawa ng hindi na mababalik na hakbang. Sumapit ang Miyerkules na may banayad na ulan na tumatama sa mga bintana na parang luha mula sa langit. Nag-almusal ng tahimik sina Marcos at Angelica, nagpalitan ng mga sulyap ng pagkakasabuatan na pinagtulungan kong hindi pansinin. May kakaibang tensyon sa hangin na para bang may mahalagang bagay na malapit nang mangyari. Ma, sabi ni Marcos nang matapos ang kape niya, kailangan naming kausapin ka tungkol sa isang mahalagang bagay. Narito na ito, ang sandaling kanilang inihanda. Siyempre mahal ko, sagot ko, nakaupo sa tapat nila sa mesa. Tungkol saan ito? Humikab, kinuha ni Angelica ang isang folder na hindi ko nakilala at inilagay ito sa mesa. Marisol, iniisip namin ang iyong hinaharap, ang iyong pinansyal na seguridad. Ang seguridad ko sa pananalapi? Tanong ko, tunay na nalilito sa direksyon ng usapan. Oo, singit ni Marcos, hinawakan ang kamay ko ng huwad na lambing na ngayon ay nakakasuka sa akin. Pinag-aaralan namin ang mga testamento, medical insurance, at iba pang mahahalagang bagay na dapat ay nasa ayos ng bawat taong kasing edad mo. Binuksan ni Angelica ang folder at inilabas ang ilang dokumento na mukhang opisyal. Isang kaibigang abogado ni Marcos ang tumulong sa amin na ihanda ang ilang papeles para ma-update ang lahat ng iyong legal na dokumento. Karaniwang porma lang yan, walang komplikado. Si Albert, siya sigurong naghanda ng mga pekeng dokumentong iyon. Anong klaseng dokumento? Tanong ko, nagkunwaring inosente gaya ng inaasahan nila sa akin. Sa madaling salita, para masiguro na kung may mangyari sa'yo, paliwanag ni Marcos, ay ayos na ayos ayon sa batas ang iyong huling habilin at ang pagmamay-ari ng bahay. Kasama rin dito ang pahintulot para sa amin na asikasuhin ang iyong medikal at pinansyal na usapin kung sakaling hindi mo na ito magawa ng mag-isa. Autorisasyon para asikasuhin ang aking mga gawain. Gusto nilang pirmahan ko ang isang kumpletong kapangyarihan ng abogado para sa aking buhay. Para sa kabutihan mo ito, Marisol, dagdag ni Angelica sa malambing na tinig. Isipin mo kung magkakaroon ka ng aksidente o malubhang karamdaman. Kung wala ang mga papel na ito, hindi ka matutulungan ni Marcos sa anumang legal na usapin. Inabot nila sa akin ang mga dokumento at nakita kong puno ito ng mga komplikadong terminong legal, mga buong talata sa maliliit na letra na sadyang mahirap basahin at unawain. Ngunit nagawa kong mabasa ang ilang mahahalagang salita, paglilipat, pagtatalaga ng karapatan, hindi mababawi na kapangyarihan. Hindi ko talaga maintindihan ang lahat ng ito. Sabi ko, hawak ang mga papel at nagpapanggap na nalilito. Pwede mo ba itong ipaliwanag ng mas dahan-dahan sa akin? Nakita kong nagpakita ng pagkairita sa mukha ni Angelica, ngunit pinanatili ni Marcos ang kanyang maawain ng ngiti. Ma, puro nakakaboring na technical na bagay lang ito, sabi niya. Ang mahalaga ay pirmahan mo rito, rito at rito.
Tinuro niya ang ilang linya na may maliit na X. Sabi ng abogado, apurahan ito dahil may mga pagbabago sa batas sa buwis na maaaring makaapekto sa iyo kung hindi mo i-update ang mga dokumentong ito bago magsusunod na buwan. Mga kasinungalingan. Isang paikot-ikot na kasinungalingan iyon para pilitin akong pumirma ng hindi binabasa. Paano kung gusto kong basahin muna lahat? Tanong ko. Mabagal akong magbasa, pero gusto kong maintindihan ang pinapirmahan ko. Nagsimulang masira ang pasensya ni Angelica. Marisol, mahigit 20 pahina ito ng mga legal na salita. Aabutin ka ng ilang araw para lubos itong maintindihan. At gaya ng sabi ni Marcos, kailangan itong gawin agad. Bukod pa rito, dagdag pa ni Marcos, tiwala kami na tama ang ginawa ng abogado. Siya ay isang lubos na iginagalang na propesyonal. Kinararangal? Si Albert, ang lalaking, ayon sa kanilang sariling salita, ay nakagawa na ng ganitong uri ng pandaraya dati. Sige, sa wakas ay sabi ko, habang inilalagay ko ang mga papeles sa mesa. Pag-iisipan ko muna ito hanggang bukas. Napakahalagang desisyon ito at gusto kong maging sigurado. Ang sumunod na katahimikan ay napakataba na parang mahahati mo ito gamit ang kutsilyo. Nagpalitan sina Marcos at Angelica ng sulyap ng pagkabahala na sinubukan nilang itago. Ma, sabi ni Marcos na mas matigas ang boses, kailangan talaga naming pirmahan mo ngayon. Nag-schedule ang abogado ng appointment sa maagang bahagi ng bukas at kung hindi namin madala ang mga pirmahang dokumento, mawawala ang pagkakataon. Anong pagkakataon? Tanong ko. Yumuko si Angelica na nauubos na ang pasensya. Ang pagkakataon para protektahan ka ng legal, Marisol. Hindi ka ba nagtitiwala sa amin? Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang sariling anak mo? Nandyan na. Ang emosyonal na manipulasyon na iningatan nila bilang huling baraha na ginamit para gawing usapin ng tiwala sa pamilya ang pag-iingat ko. Siyempre, pinagkakatiwalaan kita. Nag-imbento ako habang kinukuha ang panulat na inilagay ni Marcos sa tabi ng mga dokumento. Gusto ko lang siguraduhin, napansin kong agad silang nag-relax. Namumula ang kanilang mga mukha sa pinaghalong ginhawa at panalong pag-asa. Akala nila nanalo na sila. Itinapat ko ang panulat sa unang linya para sa pirma at tumigil ako. Alam mo, tawagan ko muna ang doktor ko para itanong kung maaapektuhan nito ang medical insurance ko. Ma, sumabog si Marcos na tuluyan nang nawalan ng kontrol sa sarili sa unang pagkakataon. Hindi mo na kailangang tumawag sa kahit kanino, pirman mo na lang ang mga papel na iyan. Ang sigaw ay umaling-ongo sa buong bahay na parang putok ng baril. Sa sandaling iyon, alam kong lumabis na ako, hindi ko na kayang magkunwari. Opisyal nang nagsimula ang digmaan. Naniningning pa rin sa tenga ko ang sigaw ni Marcos nang makita ko ang tunay niyang mukha sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Wala nang maskara ng isang mapagmahal na anak, walang peking ngiti, walang matatamis na salita, kundi isang lalaking desperado at galit dahil lumalaban ang kanyang biktima sa pagkain. Marcos, bulong ko habang ibinababa ko ang panulat sa mesa. Bakit ka sumisigaw sa akin? Agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Pinanood ko siyang pilit na inaayos ang kanyang mukha habang pinipilit niyang makontrol muli ang sitwasyon, pero huli na ang lahat. Ipinakita na ng halimaw ang mga pangil nito. Pasensya na ma, sabi niya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sobrang stressed lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Ang sitwasyong pinansyal, ang paghahanap ng trabaho, nakakapag-overwhelm lahat. Inihaplos ni Angelica ang kamay sa braso niya sa isang kilos na tila nakapagpapakalma. Ngunit alam kong ito ay tahimik na babala para pigilin ang kanyang galit. Ang ibig sabihin ni Marcos, singit niya ng kalmado, ay napaka-stressful ng mga legal na prosesong ito para sa lahat. Kaya mas mabuting tapusin na ito at huwag na itong pahabain ng hindi kinakailangan. Hindi kinakailangan na para bang ang pag-iingat ko ay isang padalos-dalos na kapritsyo at hindi ang pangunahing instinktong pangkaligtasan ng isang babae na kakadiskubre lang na siya ay tinataksilan ng sariling pamilya. Naiintindihan kong stressed ka, sabi ko habang tumatayo mula sa mesa. Pero hindi ako pipirma ng kahit ano hanggat hindi ako lubos na sigurado sa ibig sabihin nito. Matanda na ako, hindi bobo.
Lumabas ang mga salita mula sa aking bibig ng may higit na lakas kaysa sa nagawa ko sa loob ng ilang buwan. Nakita kong nanatiling nakatayo silang dalawa, nagulat sa aking biglaang katatagan. Walang nagsabing bobo ka, bulong ni Marcos. Ngunit may mapanganib na tono ang kanyang boses. Kung ganoon, huwag mo akong tratuhin na parang bobo, sagot ko. Mananatili rito ang mga dokumentong ito hanggang magpasya ako kung ano ang gagawin ko sa mga ito. Kinuha ko ang mga papeles mula sa mesa at inilagay ko ang mga ito sa unang drawer ng kusina na aking nakita. Isang simbolikong kilos iyon, syempre, pero kailangan kong ipakita sa kanila na ako pa rin ang may kontrol sa sarili kong buhay. Nanatili sina Marcos at Angelica sa mesa sa kainan, nagbabulong ng napakababa kaya hindi ko sila naririnig. Umurong ako sa silid ko sa ilalim ng dahilan na matutulog ako ng sandali, pero sa totoo lang, gusto kong suriin ang mga recording ng pag-uusap na kakagawa ko lang. Mula sa pagkapribado ng nakandadong silid ko, binuksan ko ang app sa telepono ko. Naroon sila, nakaupo pa rin sa silid kainan ko, pero ngayon ay nag-uusap sila ng mahina at naiinis na tono. Hindi ito ayon sa plano, sabi ni Angelica na halatang inis. Dapat ay pumirma siya ng walang pagtatanong. Mas naging mapanuri siya nitong mga nakaraan, sagot ni Marcos na para bang may hinala siya. May sinabi ka bang iba tungkol sa plano natin? Siyempre hindi ako tanga. Naging malalim ang pag-iisip ni Angelica sandali, pinipitik-pitik ang mga daliri sa mesa. Kailangan nating baguhin ang ating estratehiya. Kung ayaw niyang pumirma ng madali, kakailanganin nating pilitin siya sa ibang paraan. Ano ang mungkahi mo? Umaasa ang nanay mo sa atin sa pananalapi para sa maraming bagay, hindi ba? Mga pribadong serbisyong medikal, malalaking pamimili sa grocery, karagdagang gastos. Oo, pero sumasaklaw ang pensyon niya sa mga pangunahing pangangailangan. Eksakto, ang mga pangunahing pangangailangan. Ngumiti ng mapaniklaot si Angelica. Ano kaya ang mangyayari kung biglang mawawala ang mga karagdagang gastusin na iyon? Kung mabubuhay siya ng puro sa kaniyang pensyon? Nagkunot ang noo ni Marcos, hindi lubos na nauunawaan kung saan patutungo ang usapan. Isipin mo, patuloy niya, kung wala ang aming pinansyal na suporta, kakailanganin niyang kanselahin ang kaniyang pribadong medical insurance at umasa lamang sa pampublikong sistema. Kung wala ang aming sasakyan, kakailanganin niyang sumakay sa pampublikong transportasyon o magbayad ng mamahaling taxi. Kung wala ang tulong namin sa pamimili, kakailanganin niyang magbuhat ng mabibigat na bag ng mag-isa. Nagsimulang mabuo sa harap ng aking mga mata ang kabaluktutan ng kanilang plano. Nais nilang lumikha ng isang artificial na krisis sa buhay ko upang pilitin akong maging ganap na umaasa sa kanila. Napakatalino nito, inamin ni Marcos, at ang pagmamalaki sa kanyang tinig ay nagpagkasuka sa akin. Kung pipilitin natin siya sa pananalapi, wala siyang magiging pagpipilian kundi pirmahan ang mga dokumento upang matiyak ang patuloy nating suporta. Tama. At kung tutol siya, sasabihin na lang namin na hindi namin kayang tulungan siya dahil wala kaming matatag na trabaho na kailangan namin ng katiyakan sa batas tungkol sa ating magkasanib na hinaharap para mapatunayan ang emosyonal at pinansyal na pamumuhunan. Pinag-usapan nila ang pag-aalaga sa kanilang ina na parang isang negosyo na may inaasahang balik sa puhunan. Gaano mo sa tingin kakailanganin niya? Tanong ni Marcos. Isang 88 anyos na babae na sanay sa tiyak na antas ng ginhawa na biglang humaharap sa matinding paghihigpit sa pananalapi. Nag-angat ng balikat si Angelica. 2 linggo, pinakamatagal, 2 linggo. Iyon din ang huling takdang oras na nabanggit nila kanina para makumpleto ang pandarayang legal. Tumayo sila mula sa mesa at nagtungo sa kanilang silid. Narinig ko silang pinag-uusapan ang mga partikular na detalye ng kanilang plano sa pagpapatindi ng presyur sa akin sa pananalapi. Ika-cancel nila ang aking karagdagang medikal na seguro sa mismong araw na yon. Hindi nila ako papayagang gumamit ng kotse para sa aking mga appointment sa doktor. Ititigil nila ang pamimili ng grocery na nangangailangan ng pagbitbit ng mabibigat na bag.
Isang plano ng pang-aabusong pang-ekonomiya ito na idinisenyo para sirain ang aking psikolohikal na pagtutol. At ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay kung gaano ito kamaingat na pinagplanuhan. Alam nila ng eksakto kung ano ang aking mga mahihinang punto at kung paano ito atakihin ng sistematiko. Noong hapon na iyon, habang nagpapanggap akong nanonood ng TV sa sala, pinanood ko silang isinasagawa ang unang yugto ng kanilang bagong estratehiya. Tinawagan ni Marcus ang kumpanya ng seguro. Oo, gusto kong kanselahin ang supplemental policy ni Marisol Jones. Narinig kong sinabi niya sa telepono. Epektibo kaagad. Tama. Anak niya ako at may legal na kapangyarihan ako para sa mga transaksyong ito. Kasinungalingan. Wala siyang legal na kapangyarihan sa aking mga usapin pero tila hindi ito in-verify ng kumpanya. Si Angelica naman ay sinuri ang lahat ng gastusin na kanilang sinasaklaw nitong mga nakaraang buwan. Gumawa siya ng detalyadong listahan sa kanyang notebook. Mga espesyal na gamot, transportasyon sa mga medical na appointment, pamimili ng grocery, paminsan-minsang serbisyo sa paglilinis. Bukas, sisimulan na nating bawasan ang lahat ng ito, sabi niya kay Marcus nang bumalik ito mula sa kanyang tawag sa telepono. At kapag tinanong niya kung bakit, sasabihin natin na dumadaan tayo sa isang krisis, pinansyal na pumipigil sa atin na tulungan siya gaya ng dati. At paano kung sasang-ayon siyang mabuhay nang may mas kaunting kaginhawahan? Hindi siya sasang-ayon, sagot ni Angelica ng buong kumpiyansa. Pinagmamasdan ko na ang iyong ina ng ilang buwan. Babae siya na sanay sa isang tiyak na kaayusan, isang tiyak na kalidad ng buhay. Kapag naramdaman niyang nanganganib iyon, pipirmahan niya ang anumang kinakailangan para maibalik ang katatagan. Tama sila sa isang bagay. Sanay ako sa isang tiyak na antas ng pamumuhay, pero mali sila nang inakala nilang hindi ko ito isusuko para mapanatili ang aking dangal at kalayaan. Noong gabing iyon, nang sila'y nakatulog na, naupo ako sa kusina para planuhin ang sarili kong estratehiya. Mayroon akong mga recording ng lahat ng kanilang mga sabwatan, malinaw na ebidensya ng pagtatangkang pandaraya, at ngayon pati na rin ng pang-aabuso sa matatanda. Ngunit hindi pa rin ako handang isangkot ang mga awtoridad. May isang bagay sa loob ko, marahil ang bahagi ng pagiging ina na umaasa pa rin ng himala, na kailangang bigyan si Marcus ng huling pagkakataon na magbawi. Gusto kong harapin siya ng direkta, ipakita sa kanya na alam ko ang lahat tungkol sa kanyang mga plano at tingnan kung may natira pa sa anak na pinalaki ko. Nagpasya ako na kinabukasan ay isa sa katuparan ko na ang sarili kong plano. Kung gusto nilang maglaro ng psikolohikal na presyon, ipapakita ko sa kanila kung paano ito ginagawa ng isang taong may 60 iyong taong karanasan sa buhay. Pero una, kailangan kong siguraduhin na naka-back up ang lahat ng ebidensya ko sa maraming lugar. Kinopya ko ang lahat ng video at audio sa isang USB drive na itinago ko sa isang lugar na hindi nila maisip na hahanapin. Nagpadala rin ako ng mga kopya sa pamamagitan ng email sa isang account na nilikha ko para sa layuning ito. Kung may mangyari sa akin, kung sa anumang paraan ay nagawa nilang hindi ako makilos ng legal o pisikal, kahit papaano ay magkakaroon ng kumpletong tala ng kanilang mga krimen. Sumikat ang araw ng Huwebes na maliwanag na tila walang pakundangan sa dilim na bumalot sa aking tahanan. Nag-almusal sina Marcus at Angelica na parang walang nangyari, ngunit nararamdaman ko ang tensyon, naghihintay ng tamang sandali para sumabog. Magandang umaga ma, bati sa akin ni Marcus nang may pilit na tuwa. Natulog ako ng mahimbing na parang sanggol, sinungaling ko. Sa totoo lang, halos buong gabi akong gising, pinaplano ang bawat detalye ng mga susunod na pangyayari. Perpekto, sabi ni Angelica. Kasi ngayon kailangan naming kausapin ka tungkol sa ilang pagbabago sa aming sitwasyong pinansyal. Dito nagsimula ang kanilang palabas. Umupo ako sa mesa ng almusal na nagpapanggap na walang alam tungkol sa sasabihin nila. Anong klaseng pagbabago? Tanong ko, habang nagkukuhanan ng kape sa paborito kong tasa. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Marcus at Angelica bago magpatuloy. Ma, gaya ng alam mo, ilang linggo na akong naghahanap ng trabaho nang walang magawa. Ilang linggo.
isa pang euphemismo para sa hindi ako nagtrabaho ng tapat sa loob ng ilang buwan, at sa kasamaang palad, dagdag ni Angelica, nauubos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan namin ang ipon namin. Ang ipon nila? Wala silang ipon. Nakadepende sila ng buo sa aking kabutihang loob at alam nating lahat iyon. Ibig sabihin, nagpatuloy si Marcos na may seryosong ekspresyon. Kailangan nating gumawa ng ilang pansamantalang pagsasaayos sa mga gastusin sa bahay. Anong klaseng pagsasaayos? Tanong ko, kahit alam ko ng perpekto ang sagot. Mga bagay tulad ng iyong karagdagang medikal na siguro, paggamit ng kotse para sa mga hindi emergency na appointment, ilan sa mga dagdag na gastusin na sinasagot natin. Nag-pause ng dramatiko si Marcos. Pansamantalang hakbang lang naman ito, syempre, hanggang makahanap tayo ng mas permanenteng solusyon. Mas permanenteng solusyon? Tinutukoy nila ang pagnanakaw ng bahay ko. Naiintindihan ko, sabi ko lang, habang humihigop ng kape. At ano naman ang permanenteng solusyong iyon? Yumuko si Angelica pasulong, kumikislap ang mga mata sa pananabik. Marisol, kung pipirmahan natin ang mga legal na dokumento kahapon, magkakaroon tayo ng kinakailangang legal na seguridad para makapag-invest ng pangmatagalan sa sitwasyon ng ating pamilya. Pangmatagalang pamumuhunan, pagbebenta ng bahay ko at pagkakulong sa akin sa isang retirement home. Naiintindihan ko, sagot ko ng kalmado. Kaya pala, hindi lang pala para sa aking legal na proteksyon ang mga dokumento kahapon. Natigil sila. Ipinakita kong lubos kong naunawaan ang koneksyon sa pagitan ng kanilang pang-ekonomiyang blackmail at ng mga peking papeles. Ma! Bungad ni Marcos. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa lahat. Hindi! Putol ko habang tumatayo mula sa mesa. Gusto ninyo ang pinakamabuti para sa inyo at handa kayong sirain ang inyong sariling ina para makuha iyon. Ganap ang katahimikan na sumunod. Sa wakas, matapos ang ilang araw ng pag-arte, inilatag ko na ang lahat ng baraha sa mesa. Hindi na lihim ang digmaan. Bukas, idineklara at walang patumpik-tumpik. Kumalat ang katahimikan sa kusina na parang mantsa ng langis. Tinitigan ako ni Marcos at Angelica na may halo ng pagkabigla at kalkulasyon na para bang muling sinusuri nila ang kanilang kalaban. Hindi na ako ang inosenteng ina na kanilang minamanipula. Isa na akong babaeng natuklasan ang kanilang laro at handang harapin sila. Nanay, sa wakas ay nagsalita si Marcos. Ang boses niya ay puno ng huwad na pag-aalala na ngayon ay nakakadiri sa akin. Sa tingin ko, mali ang pagkakaintindi mo sa intensyon namin. Talaga? Sagot ko habang ipinakrus ko ang braso. Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang krisis ninyong pinansyal ay eksaktong kasabay ng pangangailangan ninyong pirmahan ko ang mga dokumentong ayaw ninyong hayaang basahin ko. Humirit si Angelica na may nakakababang ngiti na pinagyayaman niya sa loob ng ilang buwang manipulasyon. Marisol, naiintindihan kong maaaring nalilito ka sa lahat ng komplikadong impormasyong legal na ito. Hindi ako nalilito, pinutol ko siyang bigla, niloko ako. Bumagsak ang salita sa mesa na parang bomba. Nakita kong nanginig si Marcos ng pisikal, na para bang sa wakas ay naunawaan na niya ang tindi ng kanyang mga nagawa. Niloko ako, inulit ko na nilalasap ang bawat pantig. Ng anak na nag-iisa kong pinalaki, na pinakain ko sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap, na pinag-aral ko sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng aking sariling kaginhawaan. Ang anak na ngayon ay gustong nakawin ang bahay ko habang natutulog ako. Hindi ko gusto manakaw ng kahit ano sa'yo, sumabog si Marcos, pinukpok ang mesa ng kanyang kamao. Lahat ng ginagawa ko ay iniisip ko ang ating magkakasamang kinabukasan. Ang ating kinabukasan, tumawa ako ng mapait. Marcos, kasama sa plano mo na ipapasok mo ako sa isang retirement home gamit ang pera mula sa sarili kong bahay. Saang bahagi ng planong iyon kasama ako bilang pamilya at hindi bilang hadlang? Nagpalitan ng nakakabahalang tingin sina Angelica at Marcos. Kakita pa lang nila na mas marami akong alam kaysa sa inaasahan nila. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang mga ideyang ito, bulong ni Angelica. Ngunit nawala na ang dating kumpiyansa sa boses niya. Mga ideya? Inilabas ko ang telepono ko mula sa aking bulsa at inilagay ito sa mesa.
Gusto ninyong ipaalala ko sa inyo ang eksaktong sinabi ninyo tungkol sa paghahanap ng isang bagay na abot kaya pero komportable para sa huling mga taon ko? Lubos na nawala ang kulay ng kanilang mga mukha. Tiningnan ni Marcos ang telepono na para bang ito ay isang nakalalasong ahas. Hindi ninyo kami nire-record, bulong niya. Hindi, sagot ko ng nakamamatay na kalmado. Kayo ang nagre-record sa sarili ninyo. Nakalimutan ninyo na gumagana ng maayos ang security camera na ipinadala kong ipaayos at nakalimutan ninyong sabihin sa akin na magkukumpisal kayo ng lahat ng inyong kriminal na plano sa mismong sala ko. Biglang tumayo si Angelica at natumba ang upuan niya. Gaano na kayong matagal na sumusubaybay sa amin? Mula noong Martes, inamin ko nang hindi kumukurap. 3 buong araw ng mga recording kung saan inamin mo ang iyong sabwatan na huwadin ang pirma ko, nakawin ang bahay ko, at alisin ako. Mayroon akong buong pag-uusap tungkol kay Albert, ang $25,000 para sa pandaraya, at ang inyong mga plano na ibenta ang ari-arian. Tumayo rin si Marcos, pero mas mukha siyang hayop na nakasandig sa sulok kaysa banta. Ma, pakiusap, hayaan mo akong ipaliwanag. Ipaliwanag kung ano. Tumaas ang boses ko sa unang pagkakataon sa usapan, na tinuturing ako ng asawa mo na isang sagabal, na nagsisinungaling ka tungkol sa paghahanap ng trabaho habang balak mo pala akong magnakaw, na itinuturing mo ang buhay ko na katumbas lang ng $500,000 na makukuha mo sa bahay ko. Hindi ganoon, sigaw niya, pero ang mga mata niya ay puno ng luha, ng desperasyon, hindi ng katapatan. Sige, sabihin mo sa akin, Marcos. Lumapit ako sa kanya hanggang magkaharap kami. Nang sinabi ni Angelica na panahon na para tigilan mo na akong ituring na banal mong ina at simulan mo na akong makita bilang isang hadlang, ano ang sagot mo? Katahimikan. Alam niyang hindi siya makakapaglaro ng tar-wisas dahil hawak ko ang eksaktong recording ng usapang iyon. Ang sagot mo? Patuloy kong inudyok ng walang humpay, ay tama ka, panahon na para isipin ang tungkol sa atin. Iyon ang eksaktong mga salita mo, Marcos. Pagkatapos ng 35 taon ng pagsasakripisyo para sa iyo, nagpasya kang panahon na para isakripisyo ako. Bumagsak si Marcos sa kanyang upuan, tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha. Sa isang sandali, inakala kong dumating na rin ang pagsisisi, ang pag-unawa sa kanyang mga nagawa. Ngunit hindi pa sumusuko si Angelica. Sige, sabi niya habang bumabalik ang kanyang kapanatagan. Sabihin nating mayroon kang mga recording na iyon. Ano ang balak mong gawin sa mga iyon? Nagulat ako sa tanong, hindi dahil sa nilalaman nito, kundi dahil sa tono. Walang takot, walang pakiusap. May pagsuway. Patawad? Tanong ko. Tinanong ko kung ano ang balak mong gawin, inulit niya habang ipinakrus ang mga braso. Dahil sa pagkakaalam ko, anak mo pa rin si Marcos. Talaga bang sisirain mo ang sarili mong pamilya para sa isang bahay? Ang kapal ng kanyang sagot ay nag-iwan sa akin ng sandaling walang masabi. Kahit na tuluyan ng nabunyag, sinusubukan pa rin niya akong manipulahin. Sirain ang pamilya ko? Inulit ko ng mabagal. Angelica, kayo ni Marcos ay nasira na ang pamilyang ito. Ipinadepensa ko lang ang sarili ko. Ipinadepensa mo ang sarili mo? Inismiran niya. Isang 28 anyos na babae na mag-isa at walang pamilya maliban sa atin. Anong gagawin mo, Marisol? Tawagan mo ang pulis. I-report mo ang nag-iisang anak mo. May something sa tono niya na nag-alerto sa akin. Hindi lang iyon kayabangan, kundi kumpiyansa na para bang may alam siya na hindi ko alam. Kung kinakailangan ang sagot ko. Ngumiti si Angelica. At ang ngiting iyon ay puro mali siya. At sino ang maniniwala sa'yo? Isang matandang babaeng nakatira mag-isa na ayon sa kanyang sarili ay nananiktik sa kanyang pamilya na halatang may problema sa pagtitiwala at paranoia? May ebidensya ako. May mga illegal mong nakuhang recording, pinutol niya ako. Mga recording na ginawa ng walang pahintulot namin sa isang ari-arian na may legal kaming karapatang tirahan. Anumang karaniwang abogado ay mapapatanggal ang mga iyon sa loob ng 5 minuto. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko. Totoo kaya iyon? Nawala ba ang legal na bisa ng mga recording ko dahil sa paraan ng pagkakakuha ko rito?
Bukod pa rito, patuloy ni Angelica na ngayon ay naglalakad-lakad sa paligid ng mesa na parang mandaragit. Sino ang seryosong tatanggap sa isang babae na halatang nagkakaroon ng mga paranoide na pag-uugali, nananiktik sa sariling pamilya, nag-iimbento ng mga sabwatan at nag-iisa sa sarili? Hindi ako nag-iisa sa sarili, protesta ko, ngunit ang boses ko ay hindi gaanong tiyak. Tumigil siya sa harap ko. Kailan ka huling nakipag-usap sa isang kaibigan? Kailan ka huling lumabas ng bahay para sa isang bagay na hindi naman lubos na kinakailangan? Sinabi sa akin ni Marcus kung paano ka nag-uugali nitong mga nakaraang araw. Ang pabago-bagong mood, ang kawalan ng tiwala, ang pagkalimot. Itinaas ni Marcus ang ulo at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pag-aaway, nagsalita siya ng may katulad ng dati niyang katiyakan. Totoo ma, nag-aalala ako sa iyo. Kaya gusto naming pirmahan mo ang mga dokumentong iyon para masiguro na kung magpapatuloy ang paglala ng iyong kalusugang pangkaisipan, mayroon kaming legal na kasangkapan para tulungan ka. Nagbubuo sila ng alternatibong salaysay kung saan ako ang kontrabida sa kwento. Ang matandang palaging nagdududa na inakala ang mga mapagmahal na kilos bilang kriminal na sabwatan. Alam ninyong dalawa nang lubos na wala namang mali sa kalusugang pangkaisipan ko. Sabi ko, pero nararamdaman kong nagsisimulang pumasok ang pag-aalinlangan sa aking tinig. Talaga? Umupo muli si Angelica, ngunit ngayon ay may kumpiyansa ng isang taong kumokontrol sa usapan. Isang babaeng naglalagay ng lihim na kamera para maniktik sa kanyang pamilya, na lumilikha ng masalimuot na teorya tungkol sa pagnanakaw at sabwatan, na tumatangging pirmahan ang mga pangunahing legal na dokumento dahil sa paranoia. Hindi ito mga teorya, sigaw ko. Narinig kitang pinaplano mo lahat. Narinig mo kaming nagkakaroon ng normal na pag-uusap tungkol sa kinabukasan mo at sa seguridad mo, ang pagtatama ni Marcus. Mga pag-uusap na ininterpret ng paranoid mong isip bilang mga banta. Napakatalino nito, demonyong katalinuhan. Ganap nilang binabaliktad ang sitwasyon, ginagawang ebidensya ng aking di umano'y pagka-unstable sa isip ang aking pagtuklas sa kanilang pagtataksil. Albert, sabi ko ng desperado, pinag-usapan mo si Albert at ang $25,000 para gumawa ng peking dokumento. Si Albert ay isang totoong abogado na tumutulong sa amin sa totoong legal na papeles, ang sagot ni Angelica nang hindi kumukurap. Ang $25,000 ay bayad niya para sa isang komplikadong trabaho ng pag-a-update ng mga dokumento na lahat ay ganap na legal at yung tungkol sa retirement home, ang pagbebenta ng bahay. Huminga si Marcus ng parang nakikipag-usap sa isang pasaway na bata. Ma, napag-usapan na natin ang mga opsyon sa hinaharap kung sakaling kailanganin mo ng espesyal na pangangalaga. Isa ito sa mga bagay na isinasaalang-alang ng lahat ng responsableng pamilya. Pakiramdam ko ay parang bumubukas ang hukay sa ilalim ng mga paa ko. Bawat ebidensyang inakala kong hawak ko, bawat usapang naitala ko, binibigyang kahulugan nila bilang patunay ng aking paghina ng isip sa halip na ang kanilang pagtataksil. Pero sinabi mong hadlang ako, bulong ko, habang nararamdaman kong naglalaho ang aking kumpiyansa. Sinabi nating ang pagtutol mo sa pagpaplano ng iyong kinabukasan ay hadlang para matulungan ka naming maayos. Inayos ni Angelica sa matiisin na tono na para bang kinakausap ang isang pasyenteng psychiatric. Nanay, lumapit si Marcus at inilagay ang mga kamay niya sa balikat ko. Nag-aalala kami sa'yo. Hindi normal ang pag-uugali mo. Ang paranoia, ang mga paratang, ang paniniktik sa sariling pamilya mo. Baka kailangan mong kausapin ang isang tao. Isang professional, isang psychiatrist. Gusto nilang ipakita akong baliw para hindi mabigyang halaga ang anumang pagtutol sa kanilang mga plano. Pero naalala ko ang isang bagay na hindi nila kayang baguhin o manipulahin. Kung inosente naman talaga ang lahat, sabi ko, habang bumabalik sa akin ang kaunting lakas. Hindi niyo ba ikakain na ipakita ang mga dokumentong gusto ninyong pirmahan ko sa isang independenteng abogado, hindi kay Albert, kundi sa taong pipiliin ko? Ang katahimikan na sumunod ang nagbigay sa akin ng lahat ng sagot na kailangan ko.
Nagkatingin sina Angelica at Marcos at sa titigan na iyon, nakita ko ang panic na itinatago nila sa ilalim ng bagong estratehiya nila sa manipulasyon. Siyempre, sa wakas ay sabi ni Angelica, ngunit nawala na ang dating kumpiyansa sa boses niya. Kailanman mo gusto, pero alam kong nagsisinungaling siya at alam nilang alam kong nagsisinungaling siya. Pumasok na sa isang bagong yugto ang digmaan. Hindi na lang ito tungkol sa mga peking dokumento o ninakaw na bahay. Tungkol na ito sa aking katinuan, sa aking kredibilidad, sa aking karapatang paniwalaan. At iyon ang isang digmaan na ayaw kong matalo. Ang mga sumunod na araw ang pinakakakaiba sa buong buhay ko. Lubos na binago ni na Marcos at Angelica ang kanilang estratehiya, ngunit hindi patungo sa katapatan, kundi patungo sa isang bagay na mas masama. Tinatrato nila ako na para bang baliw ako at nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Nagsimula iyon sa hapon ding iyon nang marinig ko si Marcos na tumawag sa telepono na nagpatuyo ng dugo ko. Doktora Rodriguez, si Marcos Jones po, anak ni Marisol, sabi niya mula sa kanilang silid, ngunit sapat ang lakas para marinig ko mula sa pasilyo. Lubos akong nag-aalala sa kalagayan ng isip ng aking ina. Nagkaroon siya ng ilang napakaseryosong pag-uugali na paranganoid. Si Dr. Rodriguez, ang doktor ng pamilya namin sa loob ng 500 taon, isang babaeng lubos kong pinagkakatiwalaan at alam ang kasaysayan ng aking kalusugan ng higit sa sinuman. Opo, doktor. Matinding paranoia, ipinagpatuloy ni Marcos. Akala niya'y nagkukonsabahan kami laban sa kanya na gusto naming nakawin ang bahay niya. Naglagay pa nga siya ng mga lihim na kamera para subaybayan kami. Labis kaming nag-aalala. Ang kakilakilabot ng kanyang ginagawa ay nagparalisa sa akin. Naglalagay siya ng pekeng talaang medikal tungkol sa di umano'y demensya ko, gamit ang sariling pagtuklas ko sa kanilang pagtataksil bilang ebidensya ng sakit sa pag-iisip. Kailan ito nagsimula? Tumigil si Marcos na para bang maingat na iniisip ang kanyang sagot. Unti-unti sa nakalipas na ilang buwan, pero ngayong linggo ay lalo itong tumindi. Kahapon direkta niya kaming inakusahan na gusto naming ilagay siya sa isang retirement home. Isa pang paghinto. Opo, doktor, naiintindihan kong ito ay isang sensitibong usapin, pero sa totoo lang, natatakot kami. Hindi namin alam kung hanggang saan aabot ang kanyang paranoia. Natakot? Ginawa nilang banta laban sa kanila ang pagtuklas ko sa kanilang kriminal na plano. Tumakbo ako sa silid ko at sinara ang pinto. Nanlalamig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang camera app sa telepono ko. Kailangan kong i-record din ang usapang ito. Pero nang subukan kong i-access ang audio mula sa silid nila, natuklasan kong may technical na problema. Wala palang gumaganang audio ang particular na camera na iyon. Coincidence? Hindi ako naniniwala rito. Sa buong hapon, tinrato ako ni na Marcos at Angelica ng labis na kabaitan na mas nakakatakot pa kaysa sa dati nilang pagiging mabagsik. Nagsalita sila sa akin ng mahinahon na parang isang maliit na bata o isang may sakit na tao. Ma, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Marcos tuwing kalahating oras. Hindi ka ba masakit ulo? Hindi ka ba nalilito? Dagdag pa ni Angelica. Mukhang medyo maputla ka, Marisol. Maayos ka ba matutulog? Wala ka bang naririnig na kakaibang bangungot? Bawat tanong ay isang patibong. Kung sasabihin kong nalilito ako, kikumpirmahin ko ang kanilang kwento tungkol sa paghina ng aking pag-iisip. Kung sasabihin kong hindi, maaari nilang i-interpret ang aking pagtanggi bilang ebidensya na hindi ako alam ang sarili kong kalagayan. Nang gabing iyon, mula sa aking silid, narinig ko silang pinaplano ang susunod na yugto ng kanilang estratehiya. Bukas, tatawagan ko si Dr. Rodriguez para mag-schedule ng agarang appointment, sabi ni Angelica. Kailangan natin ng isang professional para opisyal na idokumento ang paglala ng kanyang kalagayang pangkaisipan. Paano kung ayaw niyang pumunta? Tanong ni Marcos. Hindi siya pwedeng tumanggi. Sasabihin natin sa kanya na isang rutinang pagsusuri lang ito para sa kanyang presyo ng dugo. Pagkapasok niya sa opisina, makikipag-usap tayo ng pribado sa doktor para ipaliwanag ang totoong sitwasyon. Sa tingin mo ba maniwala sa atin ang doktor, Marcos? Pamilya niya kami. Nakatira kami sa kanya, pinagmamasdan ang kanyang pag-uugali araw-araw.
Bukod pa rito, karaniwan ang paranoia sa mga matatanda. Nakakita na ang doktor ng mga kasong katulad nito dati. Tama sila sa isang bagay. Umiral nga ang paranoia sa matatanda at madalas itong nakikita ng mga doktor. Ngunit ang hindi nila kayang iimbento ay ang dekada ng kasaysayan ng medikal na nagpapatunay ng aking perpektong katatagan ng isip. O baka nga kaya nila. Kinabukasan, Biyernes, inanunsyo ni Marcus sa almusal na nakapag-schedule na siya ng appointment sa doktor para sa akin. Routine check-up lang ito, ma, sabi niya, gamit ang bagong mayabang na boses na nabuo niya. Para masuri ang iyong presyo ng dugo at matiyak na maayos ang lahat. Hindi ko kailangan ng check-up, sagot ko. Ayos lang ako. Siyempre ayos ka lang, singit ni Angelica. Pero sa edad mo, mahalaga ang regular na pagsusuri. Bukod pa rito, medyo iba ka nitong mga nakaraang araw. Mas nerbyoso, mas hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ako nerbyoso o hindi mapagkakatiwalaan, sabi ko ng matatag. Alerto ako dahil natuklasan kong tinatraidor ako ng sariling pamilya ko. Huminga ng malalim si Marcus, nang dramatiko na para bang nahihirapan siyang makitungo sa isang pasyenteng mahirap pakitunguhan. Nanay, please, walang nanlilin lang sa'yo. Yun nga ang mga ideyang kailangan suriin ng doktor. Mga ideya. Pinababa nila ang aking pagtuklas sa kanilang kriminal na sabwatan sa mga ideyang kailangang suriin ng doktor. Hindi ako pupunta sa doktor, iginiit ko. Oo, pupunta ka, sagot ni Marcus. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, bumalik ang dating tigas ng kanyang tinig. Para ito sa ikabubuti mo. At kung tatanggi ako, ngumiti si Angelica ng may peking lambing na kanyang pinaghusay. Marisol, huwag kang magpasaway. Routine lang naman itong appointment sa doktor. At kung magmamatigas pa rin ako, ang sumunod na katahimikan ay malinaw na pahiwatig. Nakita ko sa kanilang mga mata na may plano rin sila para sa ganoong pangyayari. Kung gayon, sa wakas ay nagsalita si Marcus, kailangan naming isaalang-alang ang ibang opsyon para sa iyong kaligtasan at sa amin. Ibang opsyon, isang sapilitang psychiatric hold, siguro yan ang iniisip nila. Naiintindihan ko, ang payak kong sagot. Noong hapon ding iyon, habang di umano'y namimili sila, tinawagan ko ng direkta si Dr. Rodriguez. Doktora, si Marisol Jones po ito, sabi ko nang makausap ko siya. Marisol, ang swerte mo't tumawag ka. Nandito ang anak mo kahapon, labis ang pag-aalala niya sa kalagayan ng isip mo. Nanlumo ako. Nauna nang itinanim ni Marcus ang mga binhi ng kanyang maling kwento. Doktora, kailangan kitang makausap ng personal, pero hindi sa appointment na isinagawa ni Marcus ng pribado. May humupa. Marisol, ligtas ka ba sa bahay ninyo? Maayos ba ang pagtrato sa iyo ng anak mo? Isang tanong na may patagot malalim na kahulugan iyon. May karanasan si Dr. Rodriguez sa pang-aabuso sa matatanda, ngunit nagawa ni Marcus na ipakita ang sarili bilang nagmamalasakit na anak sa halip na siya ang nang-aabuso. Doktora, sinusubukan ng anak ko at ng kanyang asawa na nakawin ang bahay ko gamit ang mga pekeng dokumento. Nang matuklasan ko iyon, pinili nilang gawing tila wala akong sapat na pag-iisip para siraan ang aking mga paratang. Mas matagal na namang katahimikan. Marasol, napakabigat ng mga paratang na iyon. Mayroon ka bang ebidensya sa sinasabi mo? Sinira nila lahat ng ebidensya ko. Tinanggal nila ang mga security camera, binura ang mga recording, minanipula ang alaala ko, kaya inakala kong inimbento ko lang lahat. At paano mo nalaman na hindi mo iyon inimbento? Kasi isang oras ang nakalipas, narinig kong nakikipag-usap si Marcus sa telepono kay Albert, ang abogado na kukunin nila para sa pandaraya. Binigyang diin niya ang $3,000 na paunang bayad at sinabi na pwede raw kopyahin ni Angelica ang pirma ko kung kinakailangan. Nagsulat si Dr. Rodriguez habang nagsasalita ako. May uulit mo ba ng eksakto ang narinig mo? Inulit ko ang usapan ng salita-salita. Napansin kong lalong naging seryoso ang kanyang mukha sa bawat detalye. Marisol, mga paratang ito ng pandaraya at pang-aabuso sa matatanda. Kung totoo ito, kailangan nating isangkot ang mga awtoridad. Pero maniwala ka ba sa akin? Matagal ko nang kilala ang kasaysayan ng iyong kalusugan sa loob ng kinantong taon. Wala kang ipinakitang anumang palatandaan ng paghina ng pag-iisip o demensya.
Ganap na normal ang iyong huling neurological exam. Pero sinabi sa iyo ni Marcus na nagkakaroon ako ng paranoia. Tinawagan ako ni Marcus dahil nag-aalala siya. Totoo iyon. Pero matapos kong marinig ang version mo, sa tingin ko ay may ibang paliwanag sa tinatawag mong paranoia. Ano iyon? Na hindi iyon paranoia. Tama ang kutob ko tungkol sa isang tunay na banta. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, pakiramdam ko ay kinilala na ako. Hindi ako baliw. Hindi ko inimbento ang lahat. Tama ang kutob ko mula pa noong simula. Ano ang mungkahi mong gawin natin? Tanong ko. Una, gagawa tayo ng kumpletong pagsusuring pangkaisipan dito mismo para opisyal na maitala na nasa perpektong katinoan ka. Pangalawa, ibibigay ko sa iyo ang contact ng isang pribadong detective na dalubhasa sa mga kaso ng pang-aabuso sa pamilya. Pangatlo, makikipag-usap tayo sa isang abogado na dalubhasa sa proteksyon ng matatanda. At si Marcus, hindi dapat may alam si Marcus tungkol dito hanggang sa nakapwesto na ang lahat ng legal na proteksyon. Sa susunod na 2 oras, pinailahok ako ni Dr. Rodriguez sa isang kumpletong serye ng mga pagsusuring pangkaisipan. Panandaliang at pangmatagalang memorya, executive function, orientasyong espasyal at temporal at kakayahang mag-isip ng abstract. Nakapasa ako sa lahat ng pagsusulit ng may perpektong marka. Marisol, sa wakas ay sabi niya, may pinakamatalas kang isip na nakita ko sa isang babae sa edad mong ito. Walang-wala talagang palatandaan ng paghina ng pag-iisip. Maaari ko itong idokumento ng opisyal. Ginagawa ko na iyon. Malinaw na nakasaad sa medikal na ulat na ito na nasa hustong pag-iisip ka at lubos na may kakayahang gumawa ng mga desisyong legal at pinansyal. Umuwi kami sa tanghali. Sinalubong ako ni Marcus at Angelica na may halatang pagkabahala. Paano ang naging resulta, ma? Tanong ni Marcus. Ano raw sabi ng doktor? Sabi niya, ayos lang ako. Tugon ko ng seryoso ang mukha. Na wala raw akong problema sa pag-iisip at siguro ay puro naipong stress lang iyon. Napansin kong nagliwanag ang mukha nila sa ginhawa at sa isang bagay na nakilala kong pagkadismaya. Stress? Tanong ni Angelica. Bakit stress? Sa pag-iisa, sa pag-aalala sa hinaharap, sa kawalan ng kalinawan tungkol sa aking mga legal na dokumento, nag-improvise ako. Iminungkahi ng doktor na baka magandang ideya na ayusin na rin sa wakas ang mga papilis na gusto mong pirmahan ko. Nagpalitan sina Marcus at Angelica ng tingin na halos hindi na mapigil ang kanilang tagumpay. Magandang balita iyan, ma, sabi ni Marcus. Kaya handa ka na bang pirmahan ang mga dokumento? Sa tingin ko, sinungaling ko. Pero iminungkahi ng doktor na mabuting basahin muna ng kalmado ang mga ito para lubos na maunawaan kung ano ang pinipirmahan ko. Siyempre, mabilis na tugon ni Angelica. Mayroon kang lahat ng oras na kailangan mo. Perpekto. Maaari nating pag-aralan ng magkasama bukas ng hapon. Gusto kong maging ganap na sigurado bago ako pumirma. Siyempre. Ngumiti si Marcus ng may pekeng pagiging maalaga na kilala ko ng husto. Pero ngayon, mayroon na rin akong sariling lihim na balak. Noong hapon na iyon, habang inakala nilang natutulog ako, nakatutok ako sa telepono ng ilang oras. Una sa pribadong detective na inirekomenda ni Dr. S. Rodriguez, pagkatapos ay sa abogado na dalubhasa sa proteksyon ng matatanda. Ginang Jones, sabi ng detective sa akin, kailangan namin ng direktang ebidensya ng kanilang mapanlinlang na plano. Handa ka bang magsuot ng nakatagong mikropono para i-record ang kanilang mga pag-uusap? Legal ba iyon? Ganap na legal ang mag-record ng mga pag-uusap sa sarili mong bahay kapag may makatuwirang hinala ng kriminal na gawain. Kung ganoon, oo, perpekto. I-install namin ang kagamitan bukas ng umaga. Maglalagay din kami ng mga nakatagong kamera sa iyong sala at kainan. Ganoon din kadirekta ang abogado. Sa mga recording na makukuha mo at sa medical report mula kay Dr. Rodriguez, magkakaroon tayo ng matibay na kaso hindi lang para pigilan ang pandaraya, kundi para kasuhan ng kriminal ang iyong anak na lalaki at manugang. Kriminal na paglilitis, pagsasabwatan para sa pandaraya, tangkang pag-forge ng dokumento, pang-aabuso sa matanda sa pananalapi.
Pinag-uusapan natin ang ilang taong pagkakakulong. Ilang taong pagkakakulong para kay Marcos ang anak ko. May alternatibo ba? Tinanong ko. Maaari ba natin silang bigyan ng kasunduan na tuluyan nilang talikuran ang kanilang mga kriminal na plano kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso? Pero kailangan muna natin ng matibay na ebidensya para magkaroon tayo ng kapangyarihan sa pakikipagnegosasyon. Nang gabing iyon, habang nagdiriwang ng pabulong-bulong sina Marcos at Angelica sa kanilang inaasahang malalapit na tagumpay, maingat kong pinlano ang bitag na ihahanda ko para sa kanila. Kinabukasan, habang sinusuri namin ang mga dokumento, magkakaroon ako ng dekalidad na mga recording ng lahat ng kanilang sasabihin. Sa wakas, magkakaroon ako ng hindi matatawarang ebidensyang kailangan ko. Opisyal nang naging hinahabol ang manghuhuli pero hindi pa nila ito alam. Dumating ang Martes ng umaga na may napakalinaw na liwanag na tila nagpapanggap na wakas na ng bangungot na ito. 7:00 ng umaga, habang natutulog pa sina Marcos at Angelica, tahimik na dumating sa bahay ko ang pribadong detektib at isang espesyalistang teknisyan. Sa loob ng hindi lalampas sa 1 oras, nakapaglagay na sila ng dekalidad na mikropono sa mga damit ko at ng mikroskopikong kamera sa mga estratehikong lugar sa sala at kainan. Lahat ay ganap na hindi nakikita, ngunit kayang makuha ang bawat salita at bawat kilos ng may perpektong kalinawan. Tandaan, Ginang Jones, ang bilin sa akin ng detective bago siya umalis. Subukang pilitin silang aminin ng direkta ang kanilang plano sa panlilin lang. Kailangan naming marinig ng malinaw na balak nilang huwad ang iyong pirma o gagamit sila ng pekeng dokumento. At kung magduda sila, kumilos ka lang ng eksakto gaya ng dati. Maging kooperatibo pero maingat. Inaasahan nilang ganoon ka matapos ang lahat ng nangyari. 2:00 ng hapon, ayon sa napagkasunduan namin, naupo kami sa hapagkainan para suriin ang mga dokumento. Inilatag ni Marcos ang lahat ng papel sa mesa at may hawak na panulat si Angelica sa tabi ng bawat pahina na kailangang pirmahan. Sige ma, pinasimulan ni Marcos gamit ang pinalabis niyang pasensya. Sisiyasatin natin ang bawat dokumento para maintindihan mo ng eksakto kung ano ang pinapirmahan mo. Perpekto, sagot ko, habang maingat kong inaayos ang aking blusa upang matiyak na malinaw na maririnig ng mikropono ang lahat. Nagsimula si Marcos sa unang dokumento, ipinaliwanag niya ito linya-lina. Ito nga ay isang power of attorney, ngunit nakasulat ito sa paraang magbibigay sa kanila ng halos ganap na kontrol sa aking pananalapi at ari-arian. Ang dokumentong ito, paliwanag niya, ay magbibigay daan sa amin na asikasuhin ang iyong mga gawain kung sakaling hindi mo na ito magawa ng mag-isa. At ano nga ba ang ibig sabihin ng hindi mo na magawa ng mag-isa? Tanong ko. Humirit si Angelica. Well, kung nagkasakit ka o kung nagsimulang bumigay ang iyong memorya o kung napagpasyahan mong masyadong mahirap ng mag-isa ang lahat o kung napagpasyahan ninyong dalawa na bumibigay na ang memorya ko, tanong ko ng tila inosente. Bahagyang nanigas si Marcos. Bakit mo yan sinabi, ma? Well, matapos nang nangyari noong nakaraang linggo nang inakala mong nagkakaroon ako ng paranoia. Iba yon, mabilis niyang tugon. Nagpapakita ka ng totoong sintomas ng kalituhan. Totoong sintomas o maginhawang sintomas. Ang sumunod na katahimikan ay tensyonado. Pinanood ko sina Marcos at Angelica habang nagpalitan ng mga babala sa tingin. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Sa wakas, ay sabi ni Angelica. Ibig kong sabihin, napakamaginhawa na sa sandaling matuklasan kong gusto mong pirmahan ko ang mga dokumento na hindi ko naman lubos na nauunawaan, bigla akong nagkakaroon ng problema sa memorya na nagbibigay katwiran sa iyo para kontrolin ang buhay ko. Yumuko si Marcos pasulong, unti-unti nang nawawala ang kanyang pasensya. Ma, walang sino man ang nagtatangkang kontrolin ang buhay mo. Hindi. Sige, ipaliwanag mo sa akin kung bakit binibigyan ka ng dokumentong ito ng kapangyarihang ibenta ang bahay ko nang walang pahintulot ko. Hindi naman sinasabi yan, protesta ni Angelica. Oo, sinasabi nga iginiit ko habang itinuturo ko ang isang partikular na talata.
Nakasulat dito na maaari mong ipagbili ang ari-arian ayon sa iyong nakikita na makabubuti para sa kapakanan ng nagkaloob. Huminga ng malalim si Marcos nang may pagkairita. Para sa mga sitwasyong pang-emergency lang ang talatang iyon. Kung kailangan mo ng mamahaling medikal na pangangalaga, halimbawa, o kung naisip mong kailangan ko ng alaga sa isang retirement home, bakit pa ulit-ulit mong binabanggit ang retirement home? May bahid ng tarim ang boses ni Angelica. Dahil narinig kitang sinabi na gamit ang $500,000 mula sa pagbebenta ng bahay, makakahanap ka ng abot-kaya pero komportableng matitirahan para sa huling mga taon ko. Sa pagkakataong ito, lubos ang katahimikan. Namutla si Marcos at tila mabilis na kinukuwenta ni Angelica ang kanyang mga pagpipilian. Hindi ko alam ang pinag-uusapan mo, ang wakas na bulong ni Angelica. Alam mo naman, gaya ng alam mong hindi tunay na abogado si Albert, kundi isang dalubhasa sa pag-forge ng mga dokumento. Biglang tumayo si Marcos mula sa mesa. Saan mo narinig ang pangalang iyon? Sa tawag mo kahapon ng umaga, nang sinabi mong mas alerto kaysa inaasahan ang matandang babae at na maaaring i-forge ni Angelica ang pirma ko kung kinakailangan. Sa wakas ay tuluyang bumagsak ang maskara. Tinitigan ako ni Marcos na may halo ng takot at galit na nagpapaalala sa akin ng batang dati nagkakandara pa kapag nahuhuli sa kasinungalingan. Sinusubaybayan mo kami, inakusahan niya. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko, inayos ko. Mula sa sarili kong anak na nagpasiyang mas madali akong magnakaw kaysa magtrabaho ng tapat. Lumapit sa akin si Angelica nang mabagal at sinadyang galaw. Marisol, kahit ano pa ang akala mong narinig mo, wala kang ebidensya ng kahit ano. Wala akong ebidensya. Tumayo ako mula sa mesa, nararamdaman kong bumabalot sa akin ang kakaibang kapanatagan. Sigurado ka ba dyan? Lubos na sigurado, ang sagot niya nang may kayabangan. Dahil tiniyak naming wala kang ebidensya, tulad noong tinanggal namin ang mga security camera ng magdamag. Eksakto, sabi ni Marcos, na nakabawi na ng kaunting kapanatagan. Naniniwalang siya ang nanalo. Tulad noong binura namin lahat ng iyong imahinasyong recording at pinalitan ang USB drive mo. At tulad noong nagkunwari kang may alibi para sa Martes ng umaga? Oo, pati iyon, inamin ni Angelica nang may malupit na ngiti. Hindi kailanman nagkaroon ng job interview si Marcos noong araw na iyon. Nandito siya kasama ko, pinaplano kung paano hawakan ang isang matandang babaeng mahilig magreklamo at ang mga WhatsApp message sa mga kumpanya. Peke. Tumawa si Marcos. Napakadaling magpeke ng mga pag-uusap sa WhatsApp kapag alam mo kung paano. Kaya inaamin mong lahat ng ito ay isang setup para maniwala akong baliw ako. Inaamin namin na isa kang tangang matandang babae na muntik nang sirain ang isang perpektong plano. Sumabog si Angelica. Pero hindi mahalaga dahil sa huli pipirmahan mo rin ang mga dokumentong ito. At kung tatanggi ako, ngumiti si Marcos nang may mali siya. Pagkatapos, mapipilitan kaming gumamit ng Planong B, isang pekeng medical certificate na nagsasabing hindi ka na sa tamang pag-iisip para asikasuhin ang iyong mga bagay. May kakilala kami na pwedeng mag-ayos niyan kapalit ng tamang halaga. At saka lumapit si Angelica sa akin hanggang halos idikit na niya ang mukha niya sa akin. Ilalagay ka namin sa pinakamurang lugar na makikita namin at ibebenta namin ang bahay na ito para punduhan ang aming kinabukasan. Ang aming kinabukasan na wala ka, dagdag ni Marcos nang may matinding lamig. Dahil sa totoo lang nagamit mo na ang iyong layunin sa buhay namin. Nariyan na ang buong, malinaw at hindi matatawarang pag-amin ng kanilang buong kriminal na plano. Naiintindihan ko, sabi ko ng payak, at wala kang kahit kaunting pagsisisi sa pagtaksil sa babaeng nag-alaga at nagmahal sa iyo. Rese? Tumawa ng mapait si Marcos. Para sa isang babaeng pinabubuhay kaming parang parasito sa kanyang mga tira-tira, napakahalaga ng bahay na ito at nabubuhay kami na parang mga pulubi na naghihintay sa buwan ng handout mo. Mga handout na $700 kada buwan, dagdag ni Angelica ng may paghamak. Samantalang maaari kaming mabuhay na parang mga milyonaryo. Mga milyonaryo? Inulit ko. Sa pera ko? Sa perang karapatan naming pag-aari,
Tinama ni Marcos. Ako lang ang anak mo. Dapat sa akin ang bahay na ito bilang karapatan sa pagtiis ko ng 30 tumikom taon ng iyong emosyonal na manipulasyon, ng iyong pananakot gamit ang pagiging ina, ng iyong patuloy na pangangailangan na kontrolin ang lahat. Naiintindihan ko, sabi ko, habang dahan-dahan akong naglalakad papunta sa bintana. Kaya, kasalanan ko lahat ito? Ganap na kasalanan mo, kinumpirma ni Angelica. Kung hindi ka lang naging ganoong kamakasarili bilang ina, kung kusang loob mong binigyan kami ng access sa pera mo, hindi na sana kailangang mangyari ang lahat ng ito. Nanatili akong tahimik ng matagal, nakatitig sa bakuran kung saan tinuruan kong magbisikleta si Marcos, kung saan kami naglaro noong bata pa siya, kung saan ako ay nangangarap na balang araw ay may mga apo na tatakbo. Bueno, sa wakas ay sabi ko, habang humaharap sa kanila, sa tingin ko ay lubos ko nang nauunawaan kung sino ka talaga. At ngayon na naiintindihan mo na, iniabot sa akin ni Marcos ang panulat. Maaari mo nang pirmahan ang mga dokumentong ito at gawing mas madali ito para sa lahat. Kinuha ko ang panulat sa aking mga daliri at itinapat ko ito sa unang pahina. Alam mo, Marcos, sabi ko sa kanya nang may ngiting hindi niya alam kung paano intindihin. Tama ka sa isang bagay. Ano? Na isa akong tangang matanda. At pagkatapos ay ibinagsak ko ang panulat sa mesa. Pero hindi naman ako ganoon katanga para pirmahan ang sarili kong hatol na kamatayan. Ang pagkalito sa mukha ni na Marcos at Angelica ay tumagal ng eksaktong 3 segundo bago bumukas ang pintuan sa harapan at pumasok ang pribadong detektib, 2 nakaunipormeng pulis at ang abogado ko para sa proteksyon ng matatanda. Magandang umaga, sabi ng detective sa isang professional at kalmadong tinig. Ako si Detective Johnson. Sina Marcos Jones at Angelica Williams ay inaaresto dahil sa pagsasabuatan para sa pandaraya, pagtatangkang pag-forge ng dokumento at pananalaping pang-aabuso sa matatanda. Ang gulat sa kanilang mga mukha ay lubos. Nanatiling nakatayo si Marcos na parang estatwa habang si Angelica ay nagsimulang umatras patungo sa kusina na para bang makakatakas siya sa nangyayari. Hindi ito posible, bulong ni Marcos. Tinitigan ako na para akong multo. Wala kang ebidensya ng kahit ano. Mahinahon kong kinuha ang maliit na mikropono na itinago ko sa ilalim ng aking blusa sa buong pag-uusap at inilagay ito sa mesa sa tabi ng mga pekeng dokumento. Sa katunayan, meron akong dekalidad na mga recording ng buong pag-uusap na kakagawa lang natin. Mga recording kung saan tahasan ninyong inamin ang inyong plano na huwadin ang pirma ko, nakawin ang bahay ko, ipa-institutional ako ng labag sa aking kalooban, at kumuha ng pekeng medikal na sertipiko para ideklara akong hindi ganap sa pag-iisip. Lumapit ang abogado sa mesa at sinimulang kunin ang mga dokumento habang ipinaliwanag niya. Bukod sa mga audio recording, mayroon kaming high-definition na video ng buong pag-uusap na ito dahil sa mga kamera na inilagay namin ngayong umaga habang natutulog ka. Mayroon din kaming kumpletong ulat medikal mula kay Dr. Rodriguez na tahasang nagsasaad na si Mrs. Jones ay nasa perpektong pag-iisip at ganap na may kakayahang gumawa ng mga legal na desisyon. Sa wakas ay nakapagsalita si Angelica. Bagaman tila bali-bali at desperado ang kanyang tinig, ito ay isang ilegal na patibong. Ni-record mo kami nang walang pahintulot namin. Hindi totoo ang tugon ng detective ng may profesional na pasensya. May ganap na karapatan si Ginang Jones na i-record ang mga pag-uusap sa sarili niyang ari-arian kapag may makatuwirang hinala ng kriminal na gawain. Bukod pa rito, kusang loob mong inamin ang lahat ng detalye ng inyong sabuatan nang walang anumang sapilitan. Sa wakas ay tumugon si Marcos, ngunit hindi sa pamamagitan ng pagsisisi, kundi sa bulag na galit. Lahat ng ito ay kasalanan mo, matandang babae. Kung ikaw ay isang normal na ina, kung tinrato mo kami bilang tunay na pamilya sa halip na palaging kontrolado kami, hindi sana kailangang mangyari ito. Marcos, sabi ko nang may kalmadong nakakagulat sa akin. Sa loob ng 35 taon, nagtrabaho ako ng doble bilang nurse para mabigyan ka ng lahat ng kailangan mo.
Isinuko ko ang muling pagbuo ng aking buhay pag-ibig para ganap na makapag-focus sa iyong edukasyon at kapakanan. Bayad ko ng buo ang iyong kolehiyo. Sinustentuan kita sa tuwing mawawalan ka ng trabaho. Binuksan ko ang pintuan ng bahay ko para sa iyo nang wala kang mapuntahan. Nagsimula ng basahin ng isa sa mga pulis ang karapatan ni Marcos habang isinusuot niya ang posas, pero nagpatuloy akong magsalita dahil kailangan kong sabihin ang mga salitang matagal nang lumalago sa dibdib ko sa loob ng ilang linggo. Ang hinihiling ko lang naman kapalit ay respeto, katapatan, at pagmamahal na parang pagmamahal ng anak na nararapat sa sino mang ina. Sa halip, pinili mong tingnan ako bilang hadlang sa iyong pinansyal na tagumpay, bilang isang nakakaabala at matandang babae na maaari mong manipulahin, magnakaw, at itapon nang hindi na ako kapaki-pakinabang sa iyo. Si Angelica, habang sinasakot din ng pangalawang pulis ng posas, ay sumigaw ng may pagkadesperado. Inalagaan ka namin, nakatira kami sa bahay mo, pinagaliw ka namin, tinulungan ka namin sa lahat. Inalagaan mo ako na parang mga buwitre na inaalagaan ang isang malapit ng mamatay na hayop. Sumagot ako nang hindi nagtataas ng boses, matiisin na naghihintay ng tamang sandali para lamunin ang mga labi. Ang tanging pinagkaiba, hindi mo hinihintay na mamatay ako ng natural. Nagpasya kang pabilisin ang proseso sa pamamagitan ng pandaraya at psikolohikal na manipulasyon. Ipinaliwanag sa akin ng detektive habang hinihila nila sina Marcos at Angelica patungo sa pinto. Ginang Jones, sa ebidensyang nakalap namin, handa na ang piskal na magsampa ng kaso para sa kriminal na sabwatan, tangkang pandaraya, pag-iimbento ng dokumento, panlilinlang sa pananalapi sa matatanda, at psikolohikal na manipulasyon na may layuning gawing hindi ganap sa pag-iisip ang biktima. Tinutukoy natin ang mga sentensyang maaaring mula 5 hanggang 15 taon na pagkakakulong para sa bawat isa sa kanila. At kung nais kong mag-alok sa kanila ng anumang kasunduan, tanong ko na nararamdaman ko pa ang huling bakas ng pagmamahal ng isang ina na tila hindi tuluyang namatay. Sumabat ang abogado ko. Maaari nating isaalang-alang ang isang kasunduan kung saan isusuko nila ang anumang hinaharap na pag-angkin sa iyong ari-arian o mana. Mananatili sila sa pinakamababang distansyang 500 talampakan mula sa iyo ng permanente at tatapusin ang mga programa sa rehabilitasyon para sa pang-aabuso sa pamilya. Bilang kapalit, nagpatuloy siya, maaari mong isaalang-alang na huwag ipilit ang pinakamataas na sentensiyang kriminal. Si Marcos, mula sa harapang pinto na nakaposas ang mga kamay sa likod, ay tumingin sa akin ng may halong poot at desperadong pakiusap. Ma, pakiusap, pag-isipan mo ito. Ako lang ang nag-iisang anak mo. Talaga bang sisirain mo ang sarili mong pamilya para sa isang bahay? Ang tanong na ilang araw na akong pinagmumulto ay sa wakas ay nagkaroon ng malinaw at tiyak na sagot. Marcos, sinira mo ang pamilyang ito nang magpasyakang ang buhay ko ay katumbas lang ng dolyar na makukuha mo sa bahay ko. Pinoprotektahan ko lang ang natitira sa aking dangal at ang aking karapatang mabuhay ng payapa sa natitirang taon ng aking buhay. Matapos maalis sina Marcos at Angelica, ako'y nag-iisa sa bahay ko sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Napakalalim ng katahimikan ngunit hindi nakakatakot. Ito ang katahimikan ng narecover na kapayapaan, ng naalis na panganib, ng pagtataksil na sa wakas ay nabunyag at naparusahan. Umupo ako sa paborito kong armchair, ang parehong upuan kung saan madalas kong pinagaan ang loob ni Marcos noong bata pa siya, kung saan ko siya binabasa ng mga kwento, kung saan kami nanonood ng mga pelikula nang magkasama noong siya'y nasa kanyang kabataan. Ngayon, ito na muli ang armchair ko, sa bahay ko, sa buhay ko na sa wakas ay ganap ng akin. 3 buwan ang lumipas, tinanggap ni na Marcos at Angelica ang kasunduang inialok namin sa kanila. Ipinagkaloob nila ang lahat ng karapatan sa ari-arian ko, pumayag silang lumayo sa akin ng tuluyan at tinapos ang mga programa sa rehabilitasyon. Bilang kapalit, buwan lamang silang nakulong sa halip na 10 taon na maaari sanang kanilang hinarap.
May ilang tao ang nagtanong sa akin kung hindi ko pinagsisisihan ang pagiging masyadong mahigpit sa nag-iisang anak kong lalaki. Pareho lang palagi ang sagot ko. Hindi ko pinagsisisihan ang pagpapalaki sa kanya noong siya ay isang batang walang depensa na nangangailangan ng pagmamahal. Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ko agad naunawaan na ang kabutihang loob ng isang ina ay hindi dapat ipagpalit sa pagkasira ng sarili. Ngayon, payapa akong naninirahan sa aking tahanan, napapaligiran ng mga kapitbahay na naging bagong pinili kong pamilya. Natutunan kong ang tunay na pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo o legal na dokumento, kundi ng magkatuwang na paggalang, katapatan at tunay na pagmamahal. At kapag naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko, napagtatanto kong ang babaeng lumabas mula sa karanasang iyon ay mas matatag, mas matalino, at walang katapusang mas malaya kaysa sa pumasok dito. Minsan, para mailigtas mo ang sarili mo, kailangan mong maging handang mawala ang mga inakala mong pinakamamahal mo. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? At mula sa ang lungsod ka nakikinig, magkita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapaghatid pa ako ng mas maraming kwento na katulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita tayo sa susunod na kwento ng buhay. May pagmamahal at paggalang.